Eto na tayo ulit sa Fire Prevention Month, Marso. Nako, nag-umpisa na naman ang tag-init. Eto na naman ang balibalita at ang wang-wang ng fire truck. Nako talaga naman. At andito ang ating mga volunteer firefighters. Ayan, palakpakan natin. Umpisahan natin kay Jerry Chua. Naku, mag-anak pa yata kami. Siguro kami dati. Sa dinami-dami ng trabaho mo, di ba may NBT, yung paborito natin na forever natin back on. Ayun, sila ang may-ari. Pero nag-volunteer ka pa rin. Ba't ka nag-volunteer? Yung father ko po kasi nung bata pa lang, fire volunteer na rin siya. So kami habang tumatanda kami, nakikita namin yung nakakatulong kami sa kapwa, nakakasama kami sa mga, dati hindi naman kami pwede sumama ng mga sunog nung bata pa. Actually, tatlo po kami magkakapatid na kasama namin sa Ay, lahat kayo? Nag-volunteer din? Nag-volunteer din. Wow! Iba-iba naman po Sige yung- mo? Masarap po kasi talagang tumulong sa kapwa eh. Anong pangalan mo? Mimi po. Mimi. And? Mark po. Mark. Ayan. Paano yun? Pag tinatawagan lang kayo, ganyan? Meron po, for example sa Textfire po, meron tayong 24 hours na operation center. Lahat po kami, may mga dala kaming radyo, may mga cellphones kami. Mag-a-alarm po yung mga phones tsaka yung mga radyo namin once na merong sunog na malapit dun sa area. Normally, nag-volunteer kami sa malapit dun kung saan kami nakatira. And then pag may meron mga po trabaho sunog, kayo eh, di meron ba? po. Pag volunteer walang sahod yan. Wala. Anong benefit po sa inyo niyan? Actually sa amin po, totoo lang sa fire volunteer, wala po. Naku, Kasi wala naman po kami, kahit po sa gamit namin. Kaya nga, sino Kahit- bumibili ng lahat ng Sariling kalahati? gastos. Sariling Sariling gastos. gastos? Depende Uy, po yan sa grabe. Out of pocket ka pa. So, Paano yung mga fire truck? Nakikita ko, ang gaganda bago pa. kanya-kanya rin pong bilhin. Wow! Ano ba yan? Magastos pala maging volunteer Kumbaga po, firefighter. parang yun na yung pinaka-passion namin. At ang bigay ng 1 million, di mo kayang palitan yung feeling na nakita mo yung mga natulungan. Talaga naman. Galing. Panalo. Saludo. Oo, wala akong masabi. Pero, wala nang sahod, tapos gagastos ka pa, tapos Delikado ka pa. Oo nga, nasa panganib ka pa. Hindi ba nakaka-nervous yun? Yung pinakaunang fire volunteer po na namatay sa grupo po namin. Ano nangyari? Yung acetylene tank po, lumipad. Tapos, basag yung... Oh my goodness. Kaya lagi namin sinasabi dun sa mga fire volunteers na importante yung pagsuot ng mga PPEs. Yung sa kanya po, nakasuot po yun ng helmet Yung helmet basag. Doon nyo po makikita, yung anak po nung fire volunteer na namatay. Hanggang ngayon po yung anak niya fire volunteer pa rin. Ay, naku. Minamana pala yun. May kasabihan po kami sa bumbero, nothing beats the heart of a fire volunteer. Wow! Kasi, Gumaganon pa grabe, kayo, ha? Talaga, may mga saying pa kayo. Actually, may training naman po kami, may COC. di ba? COC po sa BFP. Certificate of Competency na binibigay sa amin ng Bureau of Fire Protection. Actually, yung BFD rin na nagtitrain. Yes Sino po. nagtitrain sa inyo? Bureau of Fire Protection din po. May panahon, nung bata ako, parang naging hanap buhay yung arson. Di ba sinusunog yung mga bodegang pilit? Tapos walang darating na fireman. Kasi nga, kulang na kulang, wala pang kasangkapan. So, nagkusa yung Chinese community na magkaroon ng volunteers. Nagkaroon diba? po kasi ng isang malaking sunog sa Binondo dati. Yes. Kung saan ang laking part ng Binondo yung nasunog. Kung kaya't yung pinakaunang fire volunteer group po nabuo sa Binondo, sa Arangke. Oo, sa Arangke Arangke. Market. Oo. So nung nabuo po yung Arangke Volunteer Fire Brigade, doon na po nagsimulang sumibol yun, nagkaroon na ng iba't iba. Actually, yung pangalawang fire volunteer group po is yung volunteer group namin, yung East Binondo Volunteer East Fire Brigade. Binondo. Mahirap ba yung training ninyo? Maliban pa sa pagiging mekaniko. Oo nga. Pagbubuo ng mga bulok pa pero fire truck. kung passion mo naman talaga, kakayanin mo po talaga. Marami tayong nakikita sa TV, di ba? Pag matataas na building, yung mga gusaling inaakyat. Paano yun? Kailangan po talaga medyo magbabaon ka ng hininga. Oo, grabe. Dati kaya ko po umakyat, pero Ngayon, gano'n, tumatanda na rin. Ang problema pa, maraming water truck at saka mga fire hydrant na kulang-kulang. Wala naman tubig. Pag gano'n naman po ma'am, depende po. Hahanap po kami ng pagkukuha na ng tubig or merong mga tao po na tumutulong sa amin na magsali ng tubig dun sa fire. Isa pong advantage yan ng Metro Manila. Kasi ang Metro Manila, sa dami po ng fire volunteers, makakahanap po kami ng lugar Na kung saan pwede magkukuha. makakuha ng tubig at magpapasa-pasa na lang po. Hindi Correct. kasi talagang malaking problema sa amin yung El Nino ngayon sa probinsya. Walang mga tubig, pati ilog, ang bababa. Andyan yung fire truck, nag-aabang yung mga fire volunteer, pero wala naman tubig. Talaga naman, ano ba yan? Ano bang karamihan ng sanhin? Oo, yung nagiging ng dahi, kuhanan
sunog. Sa electrical fire, yung jumper. Oh. Unahan po. Isa po sa Yeah, pinaka-importante rin tama. is lagi niyo pong checkin yung Mga electrical switches. systems ninyo. Huwag po kayong gagamit ng octopus connection, yung tawag ito yung extension. Mahilig ako dyan. Lalagyan mo pa ulit ng extension, yung extension. Ay, ako yan. So delikado po yun kasi Dami-dami kong kinakabit. bawat outlet po, meron lang pong bilang ng pwedeng isaksak yun dyan. Di ba, pag Pasko, malamig naman ang panahon, pero dahil sa dinami-dami ng mga Christmas lights, naku, yung mga mansyon nasusunog, ano ba yan? Basta safe naman po yung gamit niyo. For example, Christmas lights, basta hindi naman siya substandard, merong yung may mga ICC or yung mga ICC, PS Marks. Yan, medyo safe po yan. Basta po, titingnan nyo lang rin kung gaano kalakas talaga kumain. Pinakamaganda po is tumawag kayo ng electrician. At yung BFP po, meron po talaga nag-i-inspect na tao tumutulong. May ganon. Free po yun. May ganon. Prevention. Prevention is better than cure. Ano yung nakakatakot, pinaka-peligroso na Ah, insidente sa inyo? Yung time po na warehouse po siya, meron pong mga chemical. Tapos mga tangke po ng gasol, yun po, yung kadalasan. Kumbaga meron po kami tinatawag na isa-size up nyo po muna yung lugar or parang titignan kung kaya bang pasukin o hindi. Kasi yung hose naman po is yung total mahaba naman po yung pinaka-hose namin. Merong range na aabutin po siya ng tubig. Yes po. Pero hindi naman ninyo naiisip na mag-resign o mag-retire or what? Hindi naman po. May edad ba? Sabi mo, dumalaki ka na, hindi na pwede. Tumataba po. Importante po sa amin, kailangan physically fit. Ayun Kasi nga eh, ang physically pagbubumbero po, fit. tulad na sinabi ko, hindi naman po lahat ito kailangan pumunta ka, pumatay na sunog. Ang pagbo-volunteer po, hindi po siya nako-confine sa pagpapatay lang ng sunog. Oh, I see. Normally, nawawala po sila. It's because nagiging busy sila sa buhay nila. Kasi tulad nga po na sinabi namin, kami mga volunteer, hindi po ito yung full-time namin. At walang hanap wala po buhay, kaming my kita dito eh. goodness. Minsan, from everyday nandyan nakatambay hanggang pumatay ng sunog, magiging every weekend na lang, kung walang pasok. Hanap mga buhay ganun. muna. Oh my goodness. Which is understandable naman po. Sabi nga namin, paano ka makakatulong sa iba kung ikaw mismo may Hindi, problema? correct. Kaya kung gusto niyo pong sumali, ma'am, Nako willing ha, po kami. Juliana. Sinabi mo. Araw-araw na rin. Wow! Naniniwala po ba kayo ng March talaga ang Prevention Month? Well, Pinakamalala ba ang Marso? Not necessarily po. Ay, ganun. All Pero year round March na, po, aray ko. March po kasi ang start ng init. So, Tama. ito po yung nagbibigay din kami ng signal ng reminder sa lahat ng tao na, oy, mag-ingat tayo, mainit na. Lagi nating bantayan yung mga niluluto natin. Lagi nating ipacheck kung maingat-ngat ng daga yung mga wire. Yun po yung pinaka-importante para maiwasan po yung sunog. Sa oras po na nagkaroon ng sunog, kailangan lagi kayo may presence of mind. Ang pinapaalala ko po lagi, unang-una is to sound the alarm. Paano po yung sound the alarm? Hindi naman lahat ng lugar merong alarm, di ba? Wala namang alarm na people. Anong gagawin? Sumigaw lang po kayo ng may sunog para malaman, unang-una po malaman ng lahat ng tao na may sunog, makalabas sila, number 1. Number 2 po, pag na-sound yun na yung alarm, tumawag po kayo ng bumbero. At pag tumawag po kayo ng bumbero, huwag niyo po kakalimutan sabihin kung nasaan po ang sunog. Marami po tumatawag sa amin na mga, sa hotline namin, marami po tumatawag na, Lolo, may sunog dito! Sabay ibababa. Akala po nila nalalaman natin. At may isa pa po, huwag niyo pong iisipin na may ibang taong tumawag ng bumbero. Oo, totoo yan. Alam mo, Paubaya sa iba. ang napapansin ko kasi pag merong sunog ngayon, naka-live lang sila. Yes! Imbis na tumawag yung cellphone ninyo, imbis na ipang-live nyo, gamitin nyo para tumawag ng bumbero. Walang tumatawa. Naka-live lang ang mga... Inuna pa yung social media. Ang problema, Baliw. ngayon magugulat na lang po kami, pag nalaman ng mga bumbero, malaki na po. Tawag muna ng bumbero bago ang live. Correct. Importante na meron kayo nakasave na hotline sa cellphone or nakadikit sa mga pader ninyo ng mga emergency hotline. Yes. Para sa government, it's 911. Oh, At para sa amin naman po mga fire volunteer, it's 8561-1111. Ganun Oh, lang po. yun lang. Napakasimple lang. Yung ilang segundo po na yon, malaking bagay para makarating kami kagad ng mas maaga. Correct. Dahil every second counts. Nako, ayan pala. Maraming solusyon sa problema ng sunog. Ay, may solusyon ulit ang ating mga fire brigade volunteers. Nako, sana nakakuha tayo ng aral. Kasali na ako doon. Extension. O, ayun, ang mga extension, ang mga patong-patong. Nako, talaga naman.